Nagbibigay sa atin ang mga larawan ng halos tumpak na tala ng mga makasaysayang pangyayari na maaring nakalimutan na sana kung hindi dahil dito. Bagamat madalas din itong ginagamit upang lutasin ang mga krimen, idokumento ang mga natuklasan, at tulungan tayong pahalagahan ang mga mahahalagang sandali sa ating buhay. Pero sa ilang pagkakataon, may mga kwento ang mga larawan na hindi agad nakikita. At kapag naipaliwanag lamang ang buong konteksto ng larawan, saka lang nagiging malinaw na may mas masama palang nangyayari sa mismong sandaling iyon. Numero 10. Pagsapit ng 1,910, si Robert Falcon Scott ay kilala na bilang isang tanyag na eksplorador. Kilala siya bilang pinuno ng National Antarctic Expedition na tumagal ng 3 taon at nagtapos noong 1904 kung saan maraming mahahalagang tuklas ang nagawa. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay umagaw ng pansin ng publiko, ngunit may mas mapanganib na ekspedisyon na nasa isip si Scott para sa kanyang susunod na paglalakbay. Desidido siyang marating ang South Pole matapos nang malaman na si Sir Ernest Shackleton ay nakalapit ng 77 milya na lamang mula sa pole bago siya at ang kanyang grupo ay napilitang bumalik. Sinimulan niyang planuhin ang kanyang ekspedisyon at tiyak siyang siya ang makakarating sa pole bilang parangal sa Britanya. Pagsapit ning 1908, naabot na niya ang ranggong kapitan sa hukbong dagat ng Britanya at nagsimula na siyang mangalap ng pondo para sa kanyang planadong ekspedisyon. Binigyan siya ng 20,000 libra ng pamahalaan ng Britanya at nakatanggap din siya ng pondo mula sa New Zealand, Australia at ilang pribadong tagapag-ambag. Nabot na niya ang target niyang 40,000 libra at nakapagsama siya ng grupo ng mga kilalang siyentipiko na sasama sa kanya. Handa na ang kanilang barko, ang Terra Nova, at noong ika-1 ng Hunyo, 1910, umalis ang grupo papuntang South Pole nang wala si Scott, na unang naglakbay papuntang South Africa. Noong ika-2 ng Setyembre, sumakay siya sa Terra Nova sa Cape Town, ngunit nalaman niyang hindi lang siya ang papunta sa Pole. Ang Norwegong eksplorador, si Roald Amundsen, ay nagsimula na ng kanyang paglalakbay papunta sa Pole at nagsimula na ang karera kung sino ang unang makakatuklas nito. Nagpasya siyang itago ang impormasyong ito sa natitirang miyembro ng kanyang crew at noong ika-29 ng Nobyembre, umalis sila mula sa Lyttelton sa New Zealand. Ang barko ay puno ng pagkain, kagamitan at iba pang mga supply at noong Enero ng 1911, narating nila ang Cape Crozier at Antarctica. Noong ika-4 ng Enero, nagsimula silang magtayo ng kampo sa Cape Evans at naghanda upang gugulin ang taglamig tungkol sa sobrang lamig na kondisyon. Pagsapit ng ika-3 ng Pebrero, nalibot na nila ang malaking bahagi ng riyon at nang dumating ang tagsibol, nagsimula na ang grupo patungo sa South Pole. Para sa huling bahagi ng paglalakbay, nagpasya si Scott na sasamahan siya ni Edward Wilson, Lawrence Oates, Edgar Evans at Henry Bowers. Hinarap nila ang matitinding kondisyon sa loob ng 2 linggo hanggang sa wakas ay narating nila ang pole noong ika-17 ng Enero, 1912. Ngunit nabigo ang kanilang mga pag-asa nang matagpuan nila ang isang maliit na tent na iniwan ng ekspedisyon ni Amundsen. Isang litrato na kuha ilang sandali matapos ang pagkakatuklas na ito ay nagpapakita ng pagkadismaya sa mga mukha ng mga lalaki nang mapagtanto nilang naunahan sila sa kanilang layunin ng hanggang 35 araw. Parehong nasawi sina Evans at Oates sa kanilang pagbabalik sa kampo at sina Scott, Wilson at Bowers ay namatay rin dahil sa matinding kalagayan ng panahon makalipas ang ilang sandali. Bilang siyam. Ang larawang ito ay kuha noong Agosto ng 1935 at ipinapakita nito ang 2 magkaibigan sina Wiley Post at Will Rogers habang sinusuri nila ang kanilang Lockheed na eroplano bago simulan ang isang paglalakbay na sana'y magiging pinakadakila sa kanilang buhay. Itinuturing si Post bilang isa sa mga pinakadakilang Amerikanong piloto noong kanyang panahon dahil siya at si Harold Gatty, isang Australianong piloto, ay nagawang lumipad sa paligid ng mundo 4 na taon bago nito. Noong 1933, inulit ni Post ang gawaing ito mag-isa, kaya siya ang naging unang tao na nakalibot sa mundo ng 2 beses. Nagpasya siyang i-retire ang kanyang eroplano na tinatawag na Winnie Mae at pagkatapos ay bumili ng mga piyesa mula sa 2 nasirang eroplano upang makabuo ng bagong sasakyang panghimpapawid. Tungkol naman kay Rogers, naging tanyag siyang pangalan sa bawat tahanan sa Amerika dahil isa siyang sikat na bituin sa pelikula, komedyante at kolumnista. Siya ay naging bida sa mga Wild West show sa iba't ibang panig ng mundo. At noong 1934, siya ay nahalal bilang pinakasikat na aktor sa buong Amerika. Sa sumunod na taon, nagpa siya ang 2 magkaibigan na magpalibot sa mundo sa kanyang eroplano at dumating sila sa Renton Airport kung saan dapat ikakabit ang mga pontoon sa kanilang eroplano. Pero hindi dumating sa oras ang mga piyesa, kaya napilitan silang gumamit ng ibang klase ng pontoon na mas mabigat. Noong ika-5 ng Agosto, 1935 handa na ang eroplano. At makalipas ang 2 araw, nagsimula na ang 2 lalaki sa kanilang paglipad. At ang una nilang hintuan ay sa Juneau, Alaska. Noong ika-9 ng Agosto, nagpunta sila sa Aklavik sa Canada at pagsapit ng ika-15, papunta na sila sa Point Barrow matapos umalis mula Fairbanks. Nakita ng mga manganggaso na Eskimo sa Walakby ang 2 at binigyan sila ng direksyon papuntang Point Barrow bago sila muling umalis. Napansin na bago sila lumipad, naglaan ng oras si Rogers sa pakikipag-usap sa mga manganggaso habang inaayos ni Post ang makina ng eroplano. Ngunit hindi pa rin alam kung may kinalaman ito sa mga sumunod na nangyari.
Nagtaxi ang eroplano sa ilog ng kaunting distansya bago ito umakyat ng matarik sa himpapawid. Pumasok si Post sa pag-akyat habang patuloy pa ring tumataas at matapos umakyat ng mga 50 talampakan, tila nagkaproblema ang eroplano. Isa sa mga makina ay pumalya at dahil sa biglaang pagbagal, nagsimulang sumayad sa tubig ang isa sa mga pakpak nito. Ayon sa mga saksi, tumaob ito bago muling bumagsak sa ilog habang sakay pa rin ang dalawang lalaki. Parehong nasawi agad ang dalawang lalaki at sa isinagawang investigasyon, kinuwestiyon kung ang paggamit ng lumang piyesa ng eroplano ang dapat sisihin. Pati na rin ang katotohanang masyadong mabigat ang mga puntun na ginamit ng eroplano. Iminungkahi rin na nagyelo ang carburetor ng eroplano at ito ang naging sanhi ng pagpalya ng makina. Nakuha rin kalaunan ang eroplano at marami sa mga piyesa nito, pati na rin ang ilan sa mga personal na gamit ni Post, ay nakadisplay ngayon sa Smithsonian National Air and Space Museum sa Washington, D.C. Bagamat hindi naging matagumpay ang kanilang paglipad, naalala pa rin ang dalawang lalaki dahil sa kanilang malayang pag-iisip at kagustuhang itulak ang hangganan ng abyasyon noong kanilang panahon. Numero 8. Ang imahe ng isang rosas ay kadalasang nagpapaadala ng romansa, pagkakaibigan at pagiging mapaglaro sa karaniwang mga pagkakataon. Pero ang larawang ito, nakuha noong 2013 ay nagpapakita ng ibang kwento dahil ang rosas na ito ay pinapasa sa isang rolyo ng tinik na alambre. Noong panahong iyon, may mga protesta laban sa gobyerno na ginaganap sa Bangkok, Thailand dahil ilang grupo ang nanawagan na bumaba sa pwesto ang punong ministro ng bansa na si Yingluck Shinawatra. Ito ay dulot ng pagpasa ng isang kontrobersyal na panukalang amnestia kung saan mabubura ang mga hatol laban sa mga politikong dati nang nasampahan ng kaso. Dahil dito, nagkaroon ng takot ang mga grupong laban sa gobyerno at ang publiko na ang dating punong ministro, si Thaksin Shinawatra na ipinatapon, ay babalik sa bansa nang hindi hinaharap ang alinman sa mga kasong korupsyon na isinampa laban sa kanya. Si Thaksin ay pinatapon mula pa noong 2006 nang patalsikin siya ng kudeta ng militar. At pinaniniwalaan na ang bagong panukalang amnestia na ipinasa ng kanyang kapatid na si Yingluck ay iminungkahi lamang upang matiyak ang kanyang pagbabalik sa bansa at posibleng sa kapangyarihan. Nang magsimula ang mga protesta, nagkaroon ng mga panawagan na magtalaga ng isang hindi halal na konseho upang palitan ang halal na pamahalaan noong panahong iyon. Ang mga protesta ay pinangunahan ng politikong si Suthep Thaksin na inisyuhan ng warrant of arrest noong ika-2 ng Disyembre 2013. Ang mga pangunahing protesta ay ginanap sa Monumento ng Demokrasya, sa Kagawaran ng Pananalapi at sa complex ng pamahalaan ng Chiang Watana, kung saan umabot sa 22,000 tao ang dumalo sa 3 lugar na ito. Ilang iba pang mga lugar ay naparalisa rin ng mga nagpoprotesta, kabilang na ang punong tanggapan ng Royal Thai Police at mga opisina ng Metropolitan Police Bureau. Gumamit ng tear gas laban sa mga nagpoprotesta sa Nangling intersection matapos nilang paulit-ulit na subukang pumasok sa mga lugar na may mahigpit na seguridad sa paligid ng Orathai Bridge. Noong 9:30 ng gabi na iyon, nagbingay ng talumpati si Suthep sa Watana Government Complex kung saan sinabi niya na hindi na kayang pamahalaan ng gobyernong Thai ang bansa ng maayos at na ang mga armadong puwersa ay papanig sa mga nagpoprotesta kung kinakailangan gumamit ng dahas. Nanawagan din siya para sa pagbabago ng Royal Police Force na ayon sa kanya ay matagal nang hindi nagsisilbi sa publiko. Pagkatapos nito, kinuha ng mga nagpoprotesta ang kontrol sa Metropolitan Police Bureau noong ika-3 ng Disyembre nang hindi gumamit ng dahas. Nagpasya ang mga pulis na ang paglaban sa usaping ito ay lalo lamang magpapalala sa tensyonadong sitwasyon sa bansa, kaya inalis nila ang kanilang mga harang upang papasukin ang mga nagpoprotesta. Sinabihan ang mga grupo na magtipon-tipon sa 3 pangunahing lugar ng protesta upang maisagawa ang paglilinis bilang paghahanda sa kaarawan ng hari, nagaganapin sa ika-5 ng Disyembre. Kalaunan noong araw ding iyon, inanunsyo ng pamahalaan na magsasagawa ito ng pag-uusap kasama ang mga lider ng protesta sa pag-asang makahanap ng kompromiso upang tuluyan ng matapos ang tensyon. Ngunit iginit ni Suthep na tuluyang buwagin ang rehimen ni Thaksin. Ang tinutukoy na larawan ay kuha sa mga barikadang itinayo sa mga gusali ng Ministeryo ng Depensa. At makikita ang mga nagpoprotesta na nagbibigay ng mga bulaklak sa mga sundalong Thai sa pag-asang maiwasan ang karahasa. Sa huli, tinanggalan ng Korte Konstitusyonal ng Thailand si Yingluck ng kanyang titulo bilang punong ministro, kasama ang ilang mga ministro na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Idineklara ng Royal Thai Army ang batas militar noong Mayo ng 2014 at sinuspende ang konstitusyon sa loob ng ilang taon habang nanatili ang bansa sa ilalim ng pamumuno ng militar. Ikapito, ang kasaysayan ng medisina ay isang kawili-wiling paksa na maaring magpalibang sa kahit sino ng maraming oras. Habang natututo tayo tungkol sa mga kakaibang paniniwala at gawain na normal noon sa mga panahong ang katawan ng tao at mga karamdaman nito ay inaaral pa lamang ng agham. Noong huling bahagi ng dekada, 1870 ang Ospital ng Salpêtrière na matatagpuan sa Paris, Pransya ay naging lugar ng maraming eksperimento at pag-aaral sa medisina.
Sa pag-asang mas mauunawaan ng mga doktor at siyentipiko ang mga kondisyon na nagpapahirap sa mga pasyente ng institusyon noon panahong yon, marami ang dinala sa ospital na may mga suliraning hindi pa lubos na nauunawaan noon, kaya wala pang tamang lunas para sa mga kondisyong ito. Isang magandang halimbawa nito ay ang hysteria na ayon sa mga medical na journal ng panahong yan ay isang kondisyon na kadalasan nararanasan ng mga babaeng pasyente. Noonit walang nakakaalam kung ano ang saning ito. Noong 1878, si Jean-Martin Charcot, isang neurologist, sa Salpêtrière ay nagpasya na pag-aralan ang kondisyon ng mas malapitan gamit ang fotografiya. At hiniling niya kay Albert Lond, ang litratista, na tulungan siya. Isang magasin na tinatawag na La Nature ang naglathala ng artikulo noong 1883 kung saan itinampok ang isang bagong kamera na naimbento ni Lond. Ang kanyang mga bagong pamamaraan ay nagbigay daan upang makuhanan ng litrato ang mga galaw ng kalamnan ng mga pasyenteng ito gamit ang siyam na magkakaibang lente at elektromagnetikong enerhiya. Naglagay si Lond ng isang metronome na makakatulong sa kanya na timpuhan ang sunod-sunod niyang pagkuha ng litrato. At ang mga larawan ay ililimbag sa mga platong salamin. At kalaunan ay gumawa pa siya ng mas masalimuot na camera na may 12 lente na nagbigay daan para mas mabilis pang makakuha ng mga larawan. Na nagbigay daan para makumpleto ang mas masalimuot na pananaliksik. Isang set ng 3 larawan ang namumukod tangi sa iba dahil ipinapakita nito ang isang babaeng pasyente na may hysteria na humihikab. Maaring mukhang walang halaga ito, pero dapat tandaan na dahil sa kanyang kondisyon, siya ay humihikab ng 7 beses kada minuto sa karaniwan, na siguradong nakakapagod. Kung isipin na siya ay humihikab ng 420 hanggang 500 beses bawat oras. May iba pang mga larawan na nagpapakita ng mga babae na naging ganap na katatuniko dahil sa pinaniniwalaang hysteria. Ang iba naman ay nakaranas ng biglaang pagkahimatay, pagkabalisa, hirap sa paghinga, pagiging irritable at ang tinatawag na kagustuhang manggulo, na lahat ng ito ay maling iniuugnay noon sa tinatawag na hysteria ng mga babae. Pinaniniwalaan noon na ang hysteria ay para lamang sa mga babae dahil ito ra ay dulot ng paglipat-lipat o paglalagalag ng matris na tila katawa-tawa na ngayon pero karaniwang paniniwala noon. Dahil lamang sa pananaliksik ni Charcot at Lond na masusing pinag-aralan ang mga sintomas na ito at kalaunan ay natuklasan dulot ng iba't ibang mga sanhi at hindi talaga konektado sa hysteria. Kalaunan, napansin ni Charcot na ang totoong hysteria ay dulot ng trauma hindi lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki. Dahil sa paggamit ng fotografiya at sa pagiging bukas ang isipan, maraming kababaihan sa Sault Salpêtrière ang nakatanggap ng tamang pag-aalaga na kanilang kailangan matapos ang mga taon ng maling diagnosis. Bilang 6. Karaniwan, kapag nag-uulat ang balita tungkol sa isang nakawan na naganap, ito ay kinasasangkutan ng mga kriminal na nagnakaw sa bangko, tindahan ng alahas o iba pang mamahaling pasilidad. Pero hindi ganoon ang nangyari sa isang kakaibang nakawan na naganap sa Birmingham, England noong 2022. Mga larawan mula ika-23 ng Agosto ng taong iyon ang inilabas sa publiko sa pag-asang makikilala at mahahanap ang mga salari. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin sila nahuhuli at nananatiling hindi nalulutas ang kaso. Ang pasilidad na tinutukoy ay isang malaking bodega kung saan nakaimbak ang mga mamahaling makinang pangkape. Bawat isa sa mga makinang ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $5,000 hanggang $68 at nananatiling hindi alam kung paano nalaman ng mga magnanakaw na nakaimbak ang mga ito doon. Nangyari ang insidente bandang hating gabi noong ika-23 ng Agosto ng taong iyon nang dumating ang grupo ng mga lalaki sa Birch Road East Industrial Estate sa Birmingham gamit ang isang malaking truck na nagpapahiwatig na pinagplanuhan nila ng maaga ang pagnanakaw. Kalaunan ay nalaman na ang truck ay ninakaw mula sa isang kumpanya ng kama kaya hindi natunton ang mga salarin gamit ang plaka ng truck. Sunod, sinimulan ng mga lalaki na isakay ang mga coffee machine at grinder sa truck at hindi nagtagal ay naubusan na sila ng espasyo. Dumating ang pangalawang truck at ipinagpatuloy nila ang kanilang pagnanakaw hanggang sa mapagod ang isa sa mga magnanakaw. Sa isang litrato, makikita siyang nakatayo sa kargahan ng pangalawang truck. Inalis na niya ang kanyang maskara at tila hindi siya nababahala na ang kanyang mukha ay na-record ng mga CCTV security camera. Hindi kapani-paniwala, hindi pa rin siya nakikilala kahit na kumalat na ang kanyang larawan sa mga media outlet. Kinabukasan ng umaga, pagdating ng may-ari ng bodega na si Frank Maxwell na 87 taong gulang sa pasilidad, nagulat siya nang makita niya halos wala nang natira doon. At nang suriin niya ang security footage, nasuklam siya sa kanyang nakita. Ang una niyang naisip ay kung paano nila ng kanyang mga tauhan mapapalitan ang lahat ng mahalagang makina at grinder na ninakaw dahil sobrang tumaas na ang gastos sa paggawa ng mga piyesa ng mga makinang iyon nitong mga nakaraang taon. Sa katunayan, ang proseso ng paggawa ng ilan sa mga piyesa ay tumaas ng 5 beses. Kaya kung si Frank ang magpapalit ng mga nawawalang makina gamit ang sarili niyang pera, haharap siya sa matinding pagkalugi. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang 60 empleyado ni Frank ay nagdusa rin sa hirap ng buhay dahil sa pagnanakaw at siya ay hindi na niya alam ang gagawin. Tinataya ni Frank na mga 300,000 libra ang halaga ng mga ninakaw na produkto. Ngunit sa kalaunan, lumabas sa pagsusuri na mas malapit ito sa 1 milyon.
Ang buong pagnanakaw ay inabot ng 4 na lalaki ng halos 2 oras bago nila ito natapos. Pagkatapos ay umalis sila sa kanilang mga truck, dala ang mga ninakaw na produkto. Ipinapalagay na kabisado ng mga magnanakaw ang lugar, ngunit sa kabila nito, wala pa ring lumalabas na may anumang impormasyon. Isang tagapagsalita ng pulisya ang nagsabi noon na isinasagawa ang forensic analysis sa bodega. Ngunit kalaunan ay inanunsyo na walang karagdagang palatandaan na natagpuan at wala ring natukoy ng mga suspect. Pinaling ng pulisya ng Birmingham na ang sinumang may karagdagang impormasyon ay tumawag sa 100 at banggitin ang log 400 at 49 ng ika-24 ng Agosto. Numero 5. Kapag may isang hindi pa nakikilalang tao, karaniwang tinutukoy bilang si Jane Doe o John Doe, ay natagpuan ng mga pulis. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para makontak ang pamilya ng tao at kadalasan itong ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga larawan sa mga media outlet. Pero kamanga-manga kung gaano karaming mga hindi nakikilalang tao ang hindi na muling nagkakasama sa kanilang mga mahal sa buhay kahit na ginagawa na ito. Sa kaso ni Tommy Naseri, nagbunga rin sa huli ang mga pagsisikap na ito nang muli siyang makasama ng kanyang mga mahal sa buhay noong 2024. Lumabas kalaunan na sana ay mas maaga nang nakilala si Tommy dahil siya ay natukoy bilang isang lumabag sa batas. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi kinuha ng kulisa ang kanyang mga fingerprint. Iminungkahi na hindi lang siya nakipagtulungan noon, kaya siya ay kinasuhan nang hindi ito nagawa. Nawala si Tommy noong 1979 nang siya ay 28 taong gulang. Naglalakbay siya papuntang Newport, Oregon sa kanyang van matapos umalis mula Doyle, California noong Hulyo o Agosto ng taong yan. Nang hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya, nag-alala sila at nagsampa ng ulat ng nawawalang tao sa pulisya. Nagsimula ang investigasyon at hinanap ng mga investigador ang sasakyan ni Tommy, ngunit hindi ito kailanman natagpuan. Lumamig agad ang kaso niya at sa loob ng 5 taon, nanatiling walang kasiguraduhan ang kanyang pamilya. Hindi alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Hindi nagtagal, naniwala na sila na maaring naging biktima siya ng krimen o kaya naman ay nasawi sa isang aksidente. Dahil dito, tiyak sila na balang araw ay matatagpuan ng pulisya ang kanyang mga labi at hindi sila magkakaroon ng kapanatagan hanggat hindi ito nangyayari. Ang pagkakahatol ni Tommy sa Plumas County ay nangyari 6 na taon bago siya nawala at ilang panahon din siya nagtagal sa kulungan. Pagkatapos ng kanyang paglaya, lumipat siya sa Lassen County kung saan siya nagparehistro bilang isang lumabag sa batas. Pero nang umalis siya sa county na yan, palipat-lipat siya sa iba't ibang bahagi ng bansa at hindi siya nagparehistro sa mga lugar na ito. Alam na nagtagal siya ng ilang panahon sa Oregon, pagkatapos nito ay naging malabo na ang kanyang mga galaw. Huling nakausap niya ang kanyang ina sa telepono ilang sandali bago siya mawala at pagkatapos nito ay tumigil na siyang kunin ang kanyang disability checks at hindi na muling ginamit ang kanyang medical card. Nagsimula nang mawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya na siya ay matatagpuan pa nang biglang nangyari ang hindi inaasahan. Noong Mayo ng 2024, naglabas ang USA Today ng isang artikulo tungkol sa isang matandang lalaki na hindi makapagsalita na na-admit sa isang ospital sa Los Angeles matapos siyang matagpuang nakaupo sa bangketa sa pag-asang may makakakilala sa kanya. Ang kapatid ni Tommy na si Marcella ay aksidenteng nakita ang artikulo at agad niyang nakilala na ang lalaking nasa larawan ay ang kanyang kapatid. Dahil hindi makapagsalita si Tommy, hindi niya naibigay sa mga staff ng ospital ng kanyang pagkakakilanlan. Nakipag-ugnayan si Marcella sa Lassen County Sheriff's Department upang iulat ang kanyang hinala na ang John Doe ay si Tommy nga. Dahil sa impormasyong ito, inilagay ang kanyang pangalan sa database ng pulisya at tuluyang nakumpirma na natagpuan na si Tommy matapos ang 25 taon ng katahimikan. Isang detective mula sa Lassen County ang nakipag-ugnayan kay Marcella upang kumpirmahin ang kanyang hinala at mula noon ay muling nagkita si Tommy at ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang GoFundMe page ang ginawa upang matulungan ang pamilya sa gastusin ng pag-aalaga kay Tommy at maaari itong ma-access sa link na nasa description. Numero 4. Isang larawan mula sa CCTV security footage ang nagpapakita ng huling kilalang galaw ni Tiffany Veron na 36 na taong gulang. Nawawala siya mula pa noong Hulyo 2018 at mula noon ay hindi na siya nakita o narinig pa. Sa kabila nito at ng ilang iba pang larawan na inilabas sa publiko, kakaunti lamang ang naging progreso sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkawala at ang kanyang pamilya ay desperadong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Noong Hulyo ng taong yon, nagpunta si Tiffany sa Japan mag-isa para sa isang bakasyon na matagal na niyang pinaplano. Maingat siya sa kanyang itinerary, detalyado ang kanyang mga planadong ruta. Nabook na niya ng maaga ang lahat ng kanyang tutuluyan at ibinigay niya sa kanyang pamilya ang mga contact details ng mga ito habang siya ay wala. Alam na ligtas siya nakarating sa Tokyo at pagkatapos ay nagpunta siya sa Nikko upang bisitahin ang mga templo na matatagpuan doon. Noong ika-28 ng Hulyo, nag-check-in siya sa isang maliit na hotel na tinatawag na Turtle Inn. At dahil masama ang panahon noon sa lugar, ginugol niya ang gabi sa kanyang kwarto. Kinabukasan ng umaga, nag-almusal siya sa hotel at nakuhanan siya sa background ng isang litrato na kuha ng isa pang bisita, bagamat hindi pa inilalabas sa publiko ang larawang ito. Ito ang huling kilalang pagkakataon na nakita si Tiffany at nananatiling misteryo ang kanyang mga naging kilos pagkatapos nito. Sinabi ng tagapamahala ng Inn sa mga investigador na umalis si Tiffany sa hotel bandang 10:00 ng umaga noong araw na yan, ngunit ito ay pinagtatalunan pa.
Ipinakita ng mga tala ng kanyang telepono na tinitingnan pa niya ang mga mapa ng lugar gamit ang kanyang telepono habang nasa hotel pa siya, lampas na ng alas 10 ng umaga. Pagkatapos, biglang tumigil ang kanyang telepono sa pagpapadala ng signal, isang bagay na labis na pinaghihinalaan ng mga investigador. Inilarawan ng pagsusuri ito bilang kakaiba na nagpapahiwatig na ang kanyang telepono ay pinatay sa hindi manamang dahilan. Nang hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya, iniulat na nawawala si Tiffin at nagsagawa ng paghahanap sa mga kalapit na kagubatan, ilog at mga trail ng hiking, ngunit walang naging tagumpay. Nang suriin ang kanyang kwarto, natagpuan na hindi nagalaw ang lahat ng kanyang mga gamit, kabilang ang kanyang pasaporte, bagahe at mga personal na bagay. Sa mga paghahanap na ito, libo-libong tao ang nagsiyasat sa iba't ibang bahagi ng Nico. At sa simula, inakala na nagkaroon ng aksidente habang nasa trail. Ngunit nang mulang kahit anong bakas ni Tiffin ang natagpuan, nagsimulang maghinala ang pulisya na may naganap na krimen. Dahil sa mga hindi pagkakatugma sa pagitan ng oras na ibinigay ng manager ng motel at ng aktibidad sa kanyang telepono, naniniwala ang pamilya ni Tiffin na masyadong mabilis sumuko ang pulisya sa kaso niya. At paulit-ulit silang humiling na magsagawa ng mas masusing investigasyon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagagawa. Sa mga nagdaang taon, ilang lugar na ang muling hinanap sa pag-asang may nakaligtaan pahiwatig nung unang paghahanap. Ngunit si Tiffin ay nananatiling nawawala at wala pa ring bakas kung ano ang nangyari sa kanya. Ang tanging pinanghahawakan ng kanyang pamilya ay ang huling larawan ng pagdating niya sa Nico Station noong ika-28 ng Hulyo ng taong iyon at nananatiling hindi nalulutas ang kanyang kaso. Numero 3. Nang mawala si Andrew Buckless na 29 na taong gulang noong 1974, hindi agad iniulat ng kanyang pamilya na nawawala siya dahil kilala siyang umaalis mag-isa at hindi nakikipag-ugnayan sa kanila ng ilang buwan. Pero ang kaso niya ay umabot ng maraming taon bago tuluyang nalutas. Ipinanganak si Andrew sa Bellport, New York noong 1964. Ang kanyang mga magulang, sina John at Mariana, ay nasanay na rin sa katotohanang matagal siyang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya. Pero noong 1979, 5 taon na silang walang balita mula sa kanya. Nagpasya si Mariana na maghen ng ulat na nawawala siya. Humanaw ang kanyang ama noong 2004 at si Mariana ay namatay rin noong 2004 nang hindi man lang nagkaroon ng kasagutan sa kaso ni Andrew. Pagkatapos nito, nagpasya ang mga kapatid ni Andrew na ipadeklarang legal na patay na siya. Hindi nila alam na magkakaroon pa ng kakaibang takbo ang kanyang kaso. Hindi alam ng kanyang pamilya, may natagpuang bangkay ng isang lalaki sa Titicaca Reservoir sa Somers, New York noong Hunyo ng 1973. At ang mga detalye sa kaso ng John Doe ay talaga namang kakaiba. Natagpuan siyang may backpack sa likod at sa loob nito natuklasan ng mga investigador na may humigit kumulang 38 libra ng mga bato na daladala niya sa hindi malamang dahilan. Inakala na nahulog siya sa yelo at dahil sa bigat ng mga bato, hindi na siya nakabalik sa ibabaw. Wala siyang dalang anumang pagkakakilanman, ngunit nang siyasatin ng pulisya ang kanyang mga damit, nakakita sila ng isang lumang itim at puting litrato na kuha pa noong dekada 50 o 60. Ipinapakita nito ang isang matandang lalaki na may hawak na sanggol habang nakatayo sa harap ng isang hindi kilalang gusali. Ipinagpalagay na ang lalaking natagpuan ay ang sanggol sa litrato at ang matandang lalaki ay ang kanyang lolo. Ngunit wala silang paraan para mapatunayan ang teoryang ito. Hindi rin matukoy kung ang lalaki ay basta na lang nahulog sa yelo o kung may kagagawan ang iba sa pagkamatay niya. Nang walang lumantad para kilalanin ang bangkay na nakuha mula sa reservoir na iyan, lumamig ang kaso kahit na naniniwala ang mga otoridad na ang nasabing litrato ay kuha sa isang lugar sa Massachusetts. Ipinasa ang dental records ng lalaki sa pambansang database sa pag-asang maiuulat siyang nawawala balang araw. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, wala pa ring natagpuang tugma. Ipinakalat ang lumang litrato sa mga lugar ng Berkshire County at New York noong 2008 at sa wakas nagkaroon ng progreso sa kaso. Terry Yakubovich, isang retiradong guro ang nakakita ng litrato sa pahayagang Daily Bugle at agad niyang nakilala ang gusali sa likuran bilang ang lumang auditorium ng Mary Immaculate Roman Catholic Church sa Bellport. Nakipag-ugnayan siya kay Donald Mullins, isang retiradong pulis at kaibigan. At nagpunta si Mullins sa nasabing gusali at iniulat na ang auditorium ay na-demolish na at ang natira na lang ay isang bakanting lote para sa tirahan. Hindi siya sumuko at nang basahin niya ang mga titulo ng lupa, natukwasan niyang ang pamilya Buckless ay nanirahan sa isang bahay sa nasabing lupa bago ito nasunog at nawasak. Gamit ang kanyang dental records, natukoy ng mga pulis na ang hindi kilalang lalaki ay si Andrew Buckless at ipinaalam ito sa natitira niyang mga kapatid. Nahanap na ng kanyang pamilya ang katahimikan na matagal na nilang hinahanap. Lahat ng ito ay dahil sa isang mahalagang litrato na itinago ni Andrew Buckless sa isang glass frame na malapit sa kanyang puso. Pangalawa. Ipinapakita ng larawang ito ang mag-asawang sina Mikhail at Elena Popkov at tila isa lang itong inosenteng larawan pero hindi yon ang kaso. Hindi alam ni Elena na si Mikhail ay isang mapangganib na serial killer na noon ay matagal nang aktibo sa Siberia at matagal bago niya matanggap ang katotohanan ito.
Ipinanganak si Mikhail sa Russia noong Mayo ng 1964 at ginugol niya ang karamihan ng kanyang kabataan sa rehiyon ng Irkutsk. Bilang isang adulto, nagsilbi siya bilang pulis sa parehong lugar sa loob ng ilang panahon bago siya nagsimulang magtrabaho bilang security guard sa Angarsk Oil and Chemical Company. Nakapagtrabaho rin siya bilang security para sa isang pribadong kumpanya habang inaalagaan ni Elena ang kanilang anak na si Ekaterina. Noon, 1972, nagsimulang makaramdam si Mikhail ng matinding galit sa mga sex worker at iba pang mga babae sa lugar at nagpasya siyang gumawa ng aksyon tungkol dito. Pakiramdam niya, kailangan linisin ang mga kalsada at iba pang bahagi ng rehiyon mula sa presensya ng mga ito. Kaya nagsimula siyang bumuo ng isang masamang plano na sa huli ay magdadala sa kanya sa paglilitis bilang isang serial killer. Sinabi niya, kalaunan na ginabayan siya ng kanyang paniniwala at noong 1972, tinapos niya ang buhay ng kanyang unang biktima. Isang psychologist ang nagsabi kalaunan na ang kanyang pag-uugali ay naimpluwensyahan ng paglaki niya kasama ang isang ina na lasinggera at mapang-abuso na siyang nagpatibay ng kanyang galit sa mga babae mula pagkabata. Si Mikhail, gayunpaman, ay nagsabi na ginawa niya ang kanyang mga krimen matapos niyang malaman na si Elena ay hindi tapat sa kanya kahit na napatunayan kalaunan na hindi ito totoo. Sinimulan niyang puntiryahin ang mga babaeng itinuturing niyang immoral na maaaring kasing simple ng pagpunta sa isang party nang walang kasamang lalaki. Magbibihis siya ng kanyang lumang uniforme ng pulis at maghahanap ng mga babaeng naglalakad mag-isa. Pagkatapos, aalukin niya ang mga ito ng sakay sa kanyang sasakyan ng pulis. Sa kanya dadalhin ang kanyang mga biktima sa isang liblib na lugar kung saan niya tinatapos ang kanilang buhay. Hindi nagtagal, tinawag siyang werewolf ng media at patuloy siyang nakaiwas sa pagkakahuli sa loob ng 19 na taon. Kahit na may ilang nakaligtas na biktima na nagbigay ng detalyadong ulat tungkol sa kanyang itsura at paraan ng paggawa ng krimen. Sa kalaunan, nakuha ng mga investigador ang kanilang unang lead nang mapansin nila ang magkakaparehong bakas ng gulong sa ilang mga lugar ng krimen. Natukoy nila na ang mga ito ay mula sa isang Lada 4x4 off-road na sasakyan na madalas ginagamit ng mga pulis sa lugar. At sa wakas ay may nakuha na silang pwedeng pagbasehan. Noon, 2012. 3,500 kasalukuyan at dating mga pulis ang hinilingang magsumite ng kanilang DNA para sa pagsusuri. At isa na rito si Mikhail. Mabilis na natuklasan na ang kanyang DNA ay naroon sa ilang mga lugar ng krimen at siya ay inaresto. Matapos ang kanyang paglilitis, siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagkitin ng buhay ng 22 babae. Ngunit matatag na sumuporta si Elena sa kanya. Sinabing tumanggi siyang maniwala na kaya niyang gawin ang ganong karumal-dumal na mga krimen. Sa huli, inamin niya na siya ay pumatay pa ng karagdagang 59 na babae. At doon napagtanto ni Elena ang katotohanan. 56 sa mga kasong iyon ang nakumpirma at si Mikhail ay binigyan ng pangalawang habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Numero 1. Ang larawang ito ay tila nagpapakita ng magkasintahan na inosenteng nagpapakuha ng litrato maraming taon na ang nakalipas. Ngunit sa totoo lang, ipinapakita nito ang dalawang napakadelikadong kriminal na hanggang ngayon ay kilala pa rin ng marami. Bonnie Parker at Clyde Barrow. Lumaki si Clyde na napakahirap sa Dallas, Texas noong dekada 1910 at dahil dito, maaga siyang napasok sa buhay ng krimen. Siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Buck ay nagnanakaw ng mga manok, ngunit hindi nagtagal. Si Clyde ay napasok sa mas malalalang krimen. Nagsimula siyang magnakaw ng mga kotse at ibinenta ang mga ito para sa pera. At sa panahong ito, noong 1930, nakilala niya si Bonnie sa kusina ng isang kaibigan. Agad na nagkain laban ang dalawa, ngunit nahuli si Clyde ng batas at ipinadala siya sa bilangguan ng Eastham sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng kanyang paglaya, nangako siya na hindi na siya muling makukulong. Ngunit nangako rin siyang maghihigante sa mga pulis at sa sistemang kumitil ng 2 taon ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkakakulong sa kanya. Ilang araw bago siya tuluyang makalaya, nagsimula na siyang magnakaw sa mga gasominahan kasama ang grupo ng mga kapwa kriminal. Sa isa sa mga pagnanakaw na ito, lumaban ang may-ari ng tindahan at siya ay napatay. Kaya't ang simpleng pagnanakaw ay naging mas mabigat na krimen. Pagkatapos, tinapos ni Clyde ang buhay ni Deputy Sheriff Eugene C. Moore matapos lapitan ni na Eugene at ng isa pang deputy ang grupo sa isang parking lot sa Stringtown, Oklahoma. Ang grupo kung saan kasapi si Bonnie ay tumakas at nagsimulang maglakbay sa buong bansa gamit ang mga ninakaw na sasakyan. Si Clyde ay hinahanap na ngayon dahil sa pagpatay sa isang alagad ng batas, kaya't siya at ang kanyang mga kasamahan sa krimen ay palaging naglilipat-lipat ng lugar upang makaiwas sa pagkakahuli. Habang tumatakas mula sa isang pakikipagbarilan sa mga pulis na nagresulta sa pagkamatay ng 2 pang alagad ng batas, aksidenteng naiwan ni Bonnie ang kanyang kamera at kwaderno at ang mga litrato ng grupo ay inilabas sa publiko. Bagamat layunin nitong makatulong sa pagkakakilanlan ng mga kriminal, ang mga litrato ay nagkaroon ng kabaliktarang epekto dahil nagsimulang kampihan ng publiko ang grupo, lalo na sina Bonnie at Clyde, na itinuturing na isang notorious at maimpluwensyang magkasintahan na lumalaban sa mga bangko na sinisisi sa kawalang tatad ng pananalapi ng bansa. Sa isang pagkakataon, nasugatan ang binti ni Bonnie dahil sa sumabog na baterya ng kotse at sina Clyde, Buck at ang asawa nito ay nagsimulang mang-hold up ng mas marami pang bangko para mapagagot siya. Isang araw, nagtatago sila sa isang abandonadong parke ng Aliwan nang maabutan sila ng mga pulis. Nag-enjoy ang grupo sa kanilang almusal nang nagpakilala ang isang sheriff kasama ang kanyang pangkat ng mga alagad ng batas at sinubukan ng grupo na tumakas.
Parehong nasugatan sina Clyde at Buck, at si Buck ay pumanaw makalipas ang ilang araw dahil sa kanyang mga sugat habang ang kanyang asawang si Blanche ay inaresto. Naglalakbay ang magkasintahan sa kahabaan ng Louisiana Highway, 154 noong ika-23 ng Mayo, 1934 nang mapansin nila ang truck ng isang kaibigan sa gilid ng kalsada na nawawala ang isang gulong. Ngunit ito ay isang patibong na inihanda ni Frank Hamer at ng kanyang mga tauhan na agad nagpaputok sa sasakyan na nagwakas sa buhay ni Bonnie at Clyde at nagtapos sa kanilang sunod-sunod na krimen. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Ty Nod at makikita tayo muli sa susunod.